may discernment ka na. So, alam mo nang yung mga problema, hindi mo na agad hinuhusgahan na parusa ng Diyos, no? Yung problema, minsan, iniisip mo na God is talking to you. Ano kayang ibig sabihin ni Lord ng ganito? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong problem? So, nag-iiba yung perception natin, nag-iiba yung understanding natin. Kasi, nagkakaroon na tayo ng conviction at nagkakaroon tayo ng understanding. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege. Diba? Dahil sa ating pananalig, si Kristo ay nagdala sa atin sa lugar ng undeserved. Ano ba yung undeserved? Yung hindi natin karapat-dapat, wala tayong karapatan, hindi tayo karapat-dapat na nasa pribilehiyo. Where we now stand. Kung saan tayo ngayon nakatayo. Saan ba tayo nakatayo? Sa harapan ng Panginoon. Nakatayo tayo bilang mga anak ng Diyos at bilang mga napatawad na. Doon sa mga tumanggap po kay Jesus. Doon sa mga nagkaroon na ng relasyon sa Panginoon. Kasi hindi lahat ay may pribilehiyo at may karapatan. Tanging dun lamang po sa may relasyon sa Diyos. Tanging dun lamang po sa may mga puso na nagbago, tumalikod sa kasalanan at tumanggap sa Amang Diyos. No. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. So ito po yung confidence natin na buong katiyakan natin na at buong kasiyahan na nag-expect tayo, look forward, di ba, to sharing God's glory. So in the future, once the Lord has already judged all the living people and even yung mga nangamatay na, we will share the glory of God. Diba? Kahit dito sa lupa, we can share the glory of God kasi we are protected and guided. We are loved, we are helped, and we are not alone because we have God. And if we are true Christians na totoong tumanggap, God is seen in us. Nakikita ng mga tao ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung hindi nakikita ng tao ang Diyos sa ating buhay, ibig sabihin, kulang pa ang ating pagtanggap at pagtalikod sa mga bagay na makamundo. Kulang pa ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon kung hindi pa nakikita ang Diyos sa ating buhay. Sa paanong paraan? So, paano po ba makikita ang Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan ng pagbabago, sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga kasalanan, sa pamamagitan ng pag-reject natin sa mga kasalanan dati ay normal lang sa atin, dati ay parang okay lang sa atin. Pero pag talagang anak ka na ng Diyos, mangingildis ka na sa salita. Sa Bicol ngildis hindi ko alam sa Tagalog. Parang mapapaiyo ka na sa mga bagay na dating nag-i-enjoy ka, nakasama mo ang iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yung feeling na disgusted ka na, you reject that kind of activities, that kind of thoughts, that kind of behavior, that kind of habit. At makikita sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabago sa ating buhay. Yung dati, ganito ka, halimbawa na lang, dati chismosa ka, ine-enjoy mo makapag-chismisan, pero nagbago ka, makikita ng mga tao yan sa'yo. Yung dati palaaway ka, ngayon hindi na. Yung dati sobrang mainitin ang ulo mo, ngayon hindi na, nagbabago na, no? Hindi ka na yung dating, hindi ka na yung dating ikaw na magagalitin, maiinisin, hindi marunong umintindi, mapaghusga. So, nagbago ka, hindi man kumpleto, no? Kung hindi man completely nagbago ka, pero
uh, we are changed daily, from glory to glory rather. Kasi hindi naman yan biglaan magbabago ka. The moment na tumanggap ka sa Panginoon, the moment na totoong tinalikuran mo ang kasalanan, ang Holy Spirit ay paulit-ulit tayong ginagabayan. Hindi dito lagi sa atin para, oy, mali yung ginawa mo. So, nakukonvict tayo kasi alam natin na may nagtuturo na sa atin. Kasi pag totoong anak ka na ng Diyos, ang Holy Spirit ay nasa iyo na. Nasa puso mo na. So, hindi ka na masaya sa mga kasalanan, hindi ka na masaya sa mga bagay na makamundo. Yung mga bagay na hindi mo dapat ini-enjoy. Hindi ka na masaya sa ganun. May pagbabago talaga sa'yo. And marunong ka na makinig, marunong ka na mag-ingat, marunong ka na kumilala, may discernment ka na kung tama ba ito o mali. May spirit of God ba itong tao to o wala. Tama ba yung ginagawa niya, tama ba yung ginagawa ko, tama ba yung mga nangyayari sa may discernment ka na. So alam mo nang minsan yung mga problema, hindi mo na agad hinuhusgahan na parusa ng Diyos, no? Yung problema minsan, iniisip mo na God is talking to you. Ano kayang ibig sabihin ni Lord ng ganito? Bakit ako nagkakaroon ng ganitong problem? So, nag-iiba yung perception natin, nag-iiba yung understanding natin. Kasi, nagkakaroon na tayo ng conviction at nagkakaroon tayo ng understanding. Kasi, may Holy Spirit na gumagabay sa atin. Yun po, dun makikita, ang Diyos ay nasa sa atin. And isa pa, hindi ka nahihiyang ipaalam na ang iyong Panginoon ay si Jesus. Hindi ka na nahihiya at hindi ka na nag-aatubili na ipakilala si Jesus sa tao. Tulad ng marunong ka na mag-share, hindi ka na nahihiya at hindi ka na tawag nito, pag mayroong sumupla sa'yo, hindi ka na nakikipag-away, hindi ka nakikipagtalo kasi ang relasyon sa Diyos ay hindi pakikipagtalo. Maliban sa mga bagay na dapat mo talagang i-depensa. Pero pag anak ka na ng Diyos, pag totoong Kristiyano ka na, hindi ka na after makipagtalo. Ngingiti ka na lang, tatahimik. Not unless you need to defend your stand, yourself, your dignity. But si Lord ang bahala doon eh. Si Lord ang ating defender. Hindi siya nagpapabaya sa atin sa mga tumutuligsa. Kasi pag totoong Kristiyano ka na, nandiyan na talaga yung tinatawag na persecution, di ba? Nandiyan na lagi yung lalaitin ka, i-judge ka. Ay, ba ang Kristiyano? Yung ganon. Bakit ganyan? So, hindi nila kasi naiintindihan na ang pagiging Kristiyano ay hindi pagiging perfecto. Ang pagiging Kristiyano